Makalipas ang 3 araw, opisyal nang idineklara ang digmaan ng Sea Bright Sect. Ang lahat ng disipulo ay nakahanda, armado ng mga sandata, may dalang mga espiritual na hayop, at puno ng sigla para lumaban. Mayroon silang mga pildoras, mga kagamitang espiritual, lahat ng kakailanganin sa labanan. Sa paulit-ulit na pagkislap ng teleportation array, bumababa ang mga sinag ng liwanag na animoy mga bituin, at sumasalamin sa mukha ng mga hukbong dumating mula sa 3 lupain. Doon lamang napagtanto ng mga disipulo mula sa kanluran na si Zufan ang huling kumilos. Hinangad nilang makalapit sa kanya, ngunit dahil sa bigat ng digmaan, mahigpit silang tinanggihan. Nais ng marami, lalo na ng mga dating kasamahan, na muling makausap siya at sariwain ang nakaraan, kahit bilang isang bilanggo man lamang. Ngunit dahil sa batas militar ng sekta, walang sinuman ang pinayagan. Samantala, ang mga matatanda ay hindi man lamang umaalis sa main hall. Doon sila nakatunghay sa mapa ng 5 lupain, hindi matahimik at patuloy na nagdedebat kung anong estratehiya ang dapat gamitin. Ang kaaway ay rumaragasang parang unos. Si Invincible Sword ay nakapasok na ng palihim sa kanilang teritoryo, parang palasong nakasabit sa kanilang leg. Naiwan ng maraming eksperto upang hindi tuluyang bumagsak ang pangunahing kampo, ngunit sa harapan, nandoon si Dan Qingshen, at mabilis na tumataas ang bilang ng mga nasasawi. 2 panig ang umaatake, at sa bawat araw ay lalong humihirap ang labanan. Si Baili Jingwei ay isang tunay na estratehista, mariing wika ni Ling Yunqian, malamlam ang tinig. Pinapasok niya ang pangkat ni Invincible Sword upang kontrolin ang ating bawat galaw. Habang may oras silang maghintay, tayo na may napipilitang mag-isip ng 2 ulit bago kumilos. Sa huli, nakikita na lamang natin kung paanong unti-unting napapaatras ang ating mga hanay, kung paanong palapit ng palapit ang kamatayan. Humugot siya ng hininga at tumingin sa iba pang mga eksperto. Mayroon ba kayong naiisip na paraan? Pakiusap, sabihin nyo. Umiling si Murong Lee, sanay kami sa individual na labanan, hindi sa malakihang digmaan. At higit sa lahat, si Baili Jingwei ang humahawak ng buong estratehiya sa likod. Lalong pinapahirap nito ang lahat. Sumingit si Exalted Heiran, nakakunot ang noo. Sa kanlurang lupain ay may ilang bihasa sa sining ng digmaan. Nandoon sila upang ipagtanggol ang aming mga hangganan, ngunit hindi sila nakasama rito. Kung sila man lang ay narito, tiyak na may maisusulong silang solusyon. Tumango si Ouyang Lingshan. Sa mga nagdaang taon, lumakas ang Luo Alliance sa pamumuno ng isang makapangyarihang pamilyang militar. Dahil dito, naging matatag ang kanluran. Tumawa si Exalted Bei Mei, puno ng pagmamalaki. Simula nang sila'y dumating, hindi na natitinag ang kaligtasan ng kanluran, ha. Ngunit malamig ang ngisi ni Buxingyon. Kung ganyan ang pananalig mo, kung aatakihin man ng central area ang kanluran, hindi na niyo kakailanganin ang aming tulong, hindi ba? Dapat kayong tumagal ng mag-isa, Humph. Matalim ang titig na ibinalik ni Exalted Bei Mei. Ulat! Isang disipulo ang nagmamadaling pumasok, may dalang jade slip na iniabot hindi kay Ling Yunqian, kundi sa Exalted Double Dragons. Mga kagalang-galang, kagyat ang ulat. Nakanganib ang kanluran. Ano? Agad kinuha ni Exalted Heiran ang jade slip at nanlaki ang mga mata. Si Zither Sword King ay nagmamartsa patungong kanluran kasama ang kanyang hukbo. Nagulat ang lahat. Paano posible? Balak bang sakupin ni Baili Jingwei ang 2 lupain ng sabay? Ganoon ba siya kalakas? Mabigat ang tinig ni Exalted Heiran, nakayukod ang ulo. Mga kasama, nanganganib ang kanluran. Maaari ba ninyong Ngunit umismid si Buxingyon, tila natutuwa pa. Hindi mo kailangang magmadali. Alam nating lahat na pinapangalagaan ng Luo Alliance ang kanluran. Hindi sila bibigyan. Mas mabuting unahin natin ang mga problema rito sa Hilaga bago tayo mag-alala sa kanluran. Kayo, nagitngit si Exalted Heiran, saka itinapon ang kamay. Ipaalam sa lahat ng taga-kanluran. Uwi tayo. Mga kagalang-galang, hintay muna. Mariin yumuko si Ling Yunqian. Kailangan nating manatiling nagkakaisa. Hindi namin iniiwan ang kanluran. Huwag pakinggan si Sect Leader Bu. Muling yumukod si Exalted Heiran, puno ng pagsisisi. Sect Leader Ling, hindi ako makitid ang isip. Ngunit hindi namin pwedeng pabayaan ang aming lupain. Paumanhin, hindi namin kayo matutulungan sa ngayon. Kapag ligtas na ang kanluran, agad kaming tutungo rito upang tumulong. Mabuti.
Ang apat na lupain ay iisa. Dapat tulungan ang bawat isa sa oras ng pangangailangan, sagot ni Ling Yuntian, magalang pa rin. Nagpasalamat ng buong puso ang Double Dragons. Kaagad namang nagtipon ang mga taga-kanluran sa labas ng bulwagan, handa nang bumalik. Ngunit bago pa sila makaalis, isa pang disipulo ang dumating at lumapit kay Murong Li, dala rin ang isang jade slip. Clan Head. Si Winesword Immortal ay patungo sa timog kasama ang kanyang hukbo. Kailangan iyong bumalik upang harapin siya. Nanganganib din ang timog, nanlaki ang mga mata ni Murong Li. Kasunod nito, isa pang disipulo ang sumugod kay Shangguan Fixiong. Clan Head. Mula sa silangan, iniulat na si Shangguan Fion ay nagmamartsa kasama ang 3 milyong sundalo patungo sa ating mga hangganan. Mangyaring magbigay kayo ng kautusan. Ngayon pati silangan. Nanginginig ang labi ni Shangguan Fixiong, namumutla ang mukha. Sa isang iglap, lahat ng lupain ay kinasangkutan ng digmaan, hilaga, kanluran, timog, at silangan. At sa bawat panig, isang Sword King ang namumuno. Anong iniisip ni Bailey Jingwei? Balak ba niyang sakupin ang lahat ng lupain ng sabay-sabay? Nanghina si Ling Yuntian, halos mawalan ng ulirat. Sinasabi nilang si Bailey Jingwei ay isang henyo, puno ng tusong plano at matalim na isip. Ngunit bakit siya maglalakas loob sa ganitong panganib? Hindi ba niya iniisip na maaaring umatake ang iba sa mismong sentrong lupain? Ngunit kahit ano paman ang kanilang iniisip, malinaw ang isa, kung hindi sila kikilos, guguho ang kanilang mga tahanan. Isa-isa, nagpaalam ang mga pinuno. Patawad, Sect Leader Ling, ngunit kailangan naming ipagtanggol ang aming mga bayan. Isa-isang tumalikod ang lahat, dala ng pangambang baka bumagsak ang kanilang lupain, habang nakikidigma sila para sa iba. Napabuntong hininga si Ling Yuntian. Kung tayo'y maghihiwa-hiwalay, tiyak tayong mauubos isa-isa. Ang hilaga ang unang babagsak at kasunod ang lahat ng iba pa. Kailangang magsama-sama tayo, kung hindi magiging usapin na lamang kung sino ang huling mamamatay. Ngunit umiling si Exalted Heiran. Lahat tayo ay may kani-kanyang lupang dapat ipagtanggol. Ako'y mula sa kanluran, kaya yon ang uunahin ko. Gayon din si Shangguan para sa silangan, at iba pa. Ito ang patibong ni Bailey Jingwei, pinasisilip niya ang ating kahinaan. At ngayon, walang makakasagot sa tanong na kung sino ang dapat isakripisyo. Lahat ay napabuntong hininga, puno ng kawalan ng magawa. Si Bailey Jingwei ay isang halimaw. Nilalaro niya tayo sa kanyang mga kamay. Sino ba naman ang kayang isakripisyo ang 3 lupain para sa kaligtasan ng isa? Habang lumulubog sila sa kawalan ng pag-asa, biglang may nagsalita. Marahil may isang taong makalulutas nito. Napatitig ang lahat kay Shangguan Fixiong. Sino? Nagningning ang kanyang mga mata. Si Guiyifan hindi, si Zufan, ang pinakamahusay na disipulo ng kanluran. Siya lamang ang nakaharap kay Bailey Jingwei at nanaig. Siya lang ang makapapantay sa talino ng estratehistang iyon. Lahat ng mata ay napalingon sa kanya, at makalipas ang ilang sandali ng pagninilay, nagkasundo silang lahat. Bawat isa sa kanila ay may personal na karanasan sa tuso at mapanlinlang na isip ni Zufan. Kung may paligsahan para sa pinakamatalino, ang Exalted Double Dragon siguro ang panalo. Hindi matatawaran ang kakayahan ni Zufan. Kilala siya noon sa kanlurang lupain, at siya pa nga ang naglatag ng pundasyon ng kasalukuyang Luo Alliance. Mabuti na lang at maaari nating hilingin ang kanyang payo para sa kalagayan ng 4 na lupain. Baka nga may pag-asa pa tayong makabawi. Kung ganoon, dapat kalimutan muna natin ang ating ranggo at hingin ang kanyang payo. Hindi ninyo pwede. Tumango si Ling Yuntian matapos ang kaunting pag-iisip, habang si Murong Xui ay nakatitig sa kanila na puno ng galit at pagkakatarungan. Abomination siya, tagapaghatid ng kapahamakan. Hindi natin pwedeng ipasa sa kanya ang kapangyarihan sa buhay ng marami para lamang gawin niya ang nais niya. Ito ay magdudulot ng hindi masukat na kasamaan. Nagkunot noo si Ling Yuntian at may seryosong tinig. Mayroon bang mas mainam na solusyon si Miss Murong para sa kasalukuyang krisis? Ako. Walang masabi si Murong Xui. Napabuntong hininga si Ling Yuntian. Miss Murong, patawarin ang isang matandang lalaki sa tuwiran kong pananalita, ngunit sino ba ang iisipin kung mabuti ang tubig kung ang uhaw ay kumakapit ng mahigpit? Sa ganitong sandali, kailangan natin ng sinumang makatutulong upang malampasan ang sitwasyon. Kahit isang planong sira, mas mabuti kaysa wala, kahit pa may kaakibat na panganib.
Miss Murong, bukas kami sa kahit anong mungkahin nyo. Ngunit kung wala, sana'y huwag maging matigas sa pagtanggi. Salamat. Yumukod si Ling Yuntian ng may malamig na mukha sa kahinarap ang iba. Tayo na at tingnan kung anong solusyon ang maibibigay ng pinakamahusay na disipulo ng kanlurang lupain. Pinangunahan niya ang daan patungo sa bilangguan ng sekta, ang mga mata ay kumikislap ng pag-asa. Si Murong Xu lamang ang naiwan sa pagtanggi pa rin. Sir, mas mahalaga ang kabuang larawan. Huwag puro sa sariling prinsipyo lang, sabi ni Murong Li, sabay tapik sa balikat niya. Naggitngit si Murong Xu. Hindi ako bias. Baluktot ang isip ng lalaking iyon. Anumang plano niya ay malabo, walang pakialam sa panganib o pinsalang dulot nito. Bakit kailangan pang idulog ng sect leader Ling sa isang demonyo? Sa kawalan ng pag-asa, tatanggap ang tao ng kahit ano, mula sa Diyos man o demonyo, sabi ni Murong Li habang napabuntong hininga, tapik sa ulo ni Xuer, saka sumunod sa kanila. Ang huling pag-asa nila ay si Zufan, na tinalo si Baili Jingwei sa sariling laro nito. Kaunti lamang ang iniisip nila tungkol sa kahihiyan o panganib ng planong ito. Sa loob ng kanyang selda, nasisiyahan si Zufan sa isang bihirang sandali ng kapayapaan. Maingat niyang pinapalaman ang puting buhok ng kanyang asawa, na bumabagsak na parang pilak na talon. Ngumiti si Zufan, puno ng lambing sa babae. Tinapik niya si Qiaoer at nagtanong, ano sa palagay mo, maayos ba ang pagkukulot ko ngayon? Mas maganda, tawa ni Qiaoer, sabay taas ng hinlalaki. Tumango si Zufan. Siyempre, matapos ang 3 araw na pagkukulot, natutunan ko na. Pero kahit paulit-ulit, parang kulang pa rin. Sana maibigay ko sa iyong nanay ang pinakamainam bago ako umalis. Ayokong umalis na may panghihinayang. Papa, babalik kaming ligtas mula sa hilagang dagat, huwag kang mag-alala. Napansin ni Qiaoer ang kanyang pag-aalala at pinawi ito. Hindi mo sigurado, sabi ni Zufan. Mas mabuting magplano. Dahil sa huling beses, dahil sa walang plano, nasaktan ang iyong nanay nang umalis ako. Ngayon, iisipin ko ng mabuti at aalis ng walang panghihinayang. Kung sakaling hindi ako makabalik, maaasikaso ang iyong nanay. Namumugto ang mga mata ni Zufan habang nakatingin kay Chu Qincheng. Tumango si Qiaoer at nanahimik. Isa kang tunay na lalaki, sir. Marami na akong nakita sa mga demonic cultivators, mga taong lumayo sa daan ng demonyo, traidor at mabagsik, ngunit wala ni isa na tulad mo, puno ng pag-ibig, na lampas pa sa maraming dakilang cultivators ng katuwiran. Napaluha ang 4 Snow Peak Elders, hindi ka kahawig ng isang demonic cultivator. Nang marinig namin ang iyong mga nakaraang gawa at ngayon makita ka, para kang ibang tao. Iniwan mo na ba ang daan ng demonyo, o may narating kang antas na lampas sa aming abot? Kami naguguluhan. Napabuntong hininga si Zufan. Sino ang makapagsasabi? Ang emosyon ay sumpa sa daan ng demonyo, pero ayon sa aking mga guro, ito rin ang checkpoint. Kaya tuloy-tuloy ang aking pagsisid, mas malalim at mas malalim. Hindi ko pa rin alam hanggang saan ako aabot. Baka ako'y lumakad sa bagong daan ng demonyo. Nagsisimula pa lamang ako at walang wakas sa harap. O baka naligaw ako nang hindi ko namamalayan. Napakatapang ni Sir na tahakin ang hindi pa nalalakbay na daan at mga panganib nito. Kami humahanga, sabi ng mga elders, yumuko. Ang paglakad sa bagong daan hanggang sa wakas ay tiyak na magdadala ng dakilang tagumpay. Wala kaming ibang hangad kundi masaksihan ang iyong kaluwalhatian. Napabuntong hininga si Zufan. Madilim ang landas sa unahan. Hindi ko alam ang aking direksyon, hindi ko iniisip ang kaluwalhatian. Ngunit pipiliin kong tiisin ito hanggang sa huli. Upang manatili sa tabi niya at talunin ang kaaway, kailangan kong magpatuloy. Kumikislap ang mga mata ni Zufan sa determinasyon, at muling yumuko ang 4 na elders bilang paggalang. Bam! Bumukas ang pinto ng selda at pumasok ang grupo ni Ling Yuntian, seryosong mukha. Tumitig ang 4 na elders nang may pagkadismaya sa kanilang pagdating. Sa nakaraang 3 araw, pinanood ng mga eksperto si Zufan, sinusuri ang lalim ng kanyang pagkaunawa sa daan ng demonyo. Nagpalitan man ng payak na salita, bawat isa ay puno ng malalim na aral. Nakalimutan ng mga elders ang pagbabantay, piniling ilahad ang dao at tuklasin ang maraming katotohanan para sa kanilang mga kaluluwa. Ang pagdating ni Ling Yuntian ay labis na hindi kanais-nais, dala niya at ng kanyang grupo ang dumi ng mortal na mundo. Ang 4 ay labis na kontra rito.
Parang batang natutulog sa pinakamatamis na panaginip na biglang ginising at inihalong ang realidad. Ngunit bilang mga kagalang-galang ng Sea Bright Sect, alam nila na may totoong dahilan ang pagdating ng kanilang sect leader. Kaya tinanggap nila siya ng may paggalang, hindi galit. Mabilis si Ling Yuntian, hindi na malayan ang pagbabago ng ekspresyon ng mga elders, at yumuko kay Zhu Fan. Sir Zhu, ako'y dumating ngayon upang humingi ng payo. Alam ko. Alam mo? Panahon na, ngumiti si Zhu Fan, huminto sa pag-aayos ng buhok at tiningnan ang mga nababahala ngunit matitigas na mga elders. Tangis ng Sword Star Empire mula sa central area ang dapat nag-atake. Napakumpas si Ling Yuntian. Sir, paano mo nalaman? Hindi ba halata? Ang biglaang pagdating ni Sect Leader Ling ay nangangahulugang seryosong usapin. Kung hindi tungkol sa Heaven Sealing Sword, siguradong central area ang dahilan. At hindi ka naman gaanong nag-alala kahit nawala ang Heaven Sealing Sword. Ngumiti si Zhu Fan habang lumalapit at umupo sa upuan na inilabas ng gwardiya. At huli, tiyak na may ginawa ang central area na kahit si Sect Leader Ling ay hindi kayang tugunan, hahaha. Lumingon ang lahat, ngunit mas kumislap ang kanilang mga mata. Karapat-dapat sa pangalan niya, Zhu Fan, may pambihirang isip at pangmalas. Ibig sabihin, may kontra siya sa plano ni Bailey Jingwei. Tumingin silang lahat kay Zhu Fan na parang tagapagligtas. Mas excited si Xiang Guanfixiong. Sect Leader Ling, hindi ba't sinabi ko na siya'y matalim ang isip? Ang paghingi ng tulong sa kanya ang pinakamainam na hakbang. Huwag lang tumayo roon, itanong kay Young Master Zhuo ang solusyon. Ah, tama, batang Panginoong Zhuo, ang hukbo ng gitnang lupain nagmadaling yumuko si Ling Yuntian habang nagsasalita. Ngunit isang galaw lang ng kamay ni Zhu Fan, at tila sinabihan siya, wala nang kailangan. Alam ko na. Ang hukbo ng gitnang lupain ay hindi lang umatake sa hilagang lupa, pati na rin sa 3 ibang lupa. Isang digmaan sa 4 na harapan at walang pag-asang makita. Tahimik silang natigilan, nakatayo at nakatitig kay Zhu Fan. Napakatalino ng isip ng Ginoo. Bulong ng isa. Natuwa si Ling Yuntian, ngunit ang kanyang mata ay kumibot, ginigising ng damdamin. Muli siyang yumuko, kakarating lamang sa amin ang balita tungkol sa mga pag-ataking ito, ngunit alam ninyo na agad ang nangyayari. Gaya ng sinabi ninyo, si Dragon Cleaving Sword King ang nangunguna sa pag-atake sa hilagang lupa, habang ang iba pang mga lupa ay may kani-kanilang Sword King na humahawak sa malalaking hukbo. Wala kaming magagawa at hindi namin alam ang dapat gawin, kaya lumalapit kami sa inyo para sa payo. Ngumiti si Zhu Fan, simple lang, sa totoo lang, wala namang kahirap-hirap. Simple. Lahat ay kumibot, ang mga matay na guluhan. Sa ganitong matinding panganib mula sa 4 na panig, iniisip ni Sir Zhuo na parang wala lang ito. Ito ba'y yabang lang, o may Diyos ang estratehiya siya para iligtas tayo? Lahat ay namangha at natigilan. Hindi niya ba kami tinutukso? Nabigla rin si Exalted Heiran sa kanyang yabang, Zhu Fan, ikaw ang dangal ng kanlurang lupain. Kilala namin ang iyong kakayahan, pero hindi mo dapat basta-basta tinitingnan ang sitwasyong ito ng ganoon kaluwag. Kailangang seryosohin mo. Si Bailey Jingwei mismo ang nakabuo ng planong ito, ang pinakamahusay na isipan sa gitnang lupain. Walang puwang para sa pagkakamali. Kailangang planuhin ang lahat, paano ilalagay ang hukbo, paano tutugon sa kalaban, paano magbigay ng suporta, paano ililigaw ang kalaban, paano umatake, lahat ay dapat pag-isipan ng mabuti. Nakikitungo ka sa pinakatanyag na isip at anumang pagkakamali. Ngumiti si Zhu Fan, Exalted Heiran, puro lamang taktika ang binanggit mo, pero hindi ko iyon gaanong alam. Kung tagumpay ang hanap mo, mas mabuti pang lumapit ka kay Luo Yunhai. Mas mahusay siya kaysa sa akin. Tinigil niya ang sinasabi ni Heiran, may ngiting mapaglaro, kilala mo siya bilang Luo Clan Head, lumaki sa militar, at may mas malalim na kaalaman sa digmaan kaysa sa akin. Yuf! Nahirapan si Exalted Heiran, ibig kong sabihin, Zhu Fan, huwag kang magbiro. Magaling si Luo Yunhai, oo, pero kung kaya niyang labanan ang tusong si Bailey Jingwei, hindi sana tayo napunta sa ganitong sitwasyon, digmaan sa 4 na harapan. Kaya kung kahit ang isang di matatalong general ay hindi kayang talunin siya, malinaw na walang silbi ang taktika sa militar dito. Ngumiti si Zhu Fan, Exalted Heiran, napalayo ka na sa punto mula sa sandaling iniisip mong makakamit ang tagumpay. Hindi ito tungkol sa pakikipaglaban. Lahat ay napalingon, si Ling Yuntian ay nagdikit ng mga palad, Sir Zhuo, kung hindi ito digmaan, ano nga ba ito?
Sino si Bailey Jingwei? Punong ministro ng gitnang lupain ng Sword Star Empire. Sagot nila. Ayan. Tumiklop ang kilay ni Zufan, hindi siya isang commander o general, kundi punong ministro. Iniisip ba niyang makipaglaban sa inyo? Isa siyang politiko at ginagamit ang bawat galaw para sa kapakinabangan niya. Nanginginig si Murong Lee at bulong, ano ang pinagkaiba ng politiko sa commander kung siya na ang namumuno sa hukbo ng gitnang lupain? Masakim siya, sagot ni Zufan. Walang tusong walang pakinabang, pero walang tuso ang higit pa sa politiko. Ang commander ay nakatuon sa pagkuha ng teritoryo, panalo sa bawat labanan. Ang politiko ay iniisip lang kung paano palakihin ang kanyang kapakinabangan, hindi iniintindi ang detalye. Nagsasagawa ng digmaan sa apat na lupain, pero talagang gusto ba niyang labanan silang lahat? Ang tunay niyang layunin ay paghiwa-hiwalayin kayo. Kahit anong lupa ang depensahan niyo, ang iba pang tatlo ay magiging mahina, mas madali nilang makukuha ang teritoryo. Mas epektibo ito kaysa labanan ang bawat pulgada ng lupa. Sa madaling sabi, laro ito ng isip, walang kabuluhan kung paano magtatapos ang apat na digmaan, ang mahalaga ay ang pagbabago ng isip ninyo, naiintindihan nila, tumango. Muling yumuko si Lin Yuntian, naisip na rin namin ito, pero sa paliwanag ninyo, nakikita namin kung gaano ito kasinsin. Ngunit ang pag-unawa ay iba sa pakikitungo dito. Humihingi kami ng payo ninyo. Hindi na pwedeng mas madali pa. Kung mabait si Bailey Jingwei, mahihirapan rin ako. Pero ang taong gumagawa ng tusong panlilinlang ay wala sa hanay ng matuwid. Nabasa ko siya na parang bukas na aklat. Nang pinuntahan niya si Bailey Yuchian sa hilagang lupa kasama ang 5 Sword Kings, alam ko na ang lahat. Wala sa atin ang mabait. Tanging mga tuso lang ang makakaunawa sa isa't isa, hehehe. Ngumiti si Zufan ng may lihim na kasiyahan, at ang iba ay natutuwa, sabik sa kanyang sagot. Ngunit pinili ni Zufan ang katahimikan, na nagbigay ng kaba sa kanila sa pinakamasamang sandali, habang ang mga matatandang mukha ay namumula at umaasang may kasagutan. Bro, nasaan ang natitira? Bilang paalala, hindi pa natin napag-usapan ang mga termino. Magsimula na tayo, di ba? Sabi ni Zufan ng may kumpiyansa. Lahat ay napalingon at muntik mahulog. Napaisip sila. Aba, walang libre sa mundong ito. Siguradong may kapalit ang plano niyang iligtas kami. Pinangunahan ni Zufan ang usapan, ginagawa siyang tanging pag-asa nila sa kaligtasan. Naipit sila sa kanya. At bilang mga desperadong tao na kumakapit sa kahit anong buhay na posibilidad, tatanggapin nila ang kanyang mga kondisyon ng walang pagtutol. Sir Zuo, susundin namin ang anumang kondisyon ninyo, basta tulungan niyo kami laban sa paglusob ng gitnang lupain, seryosong sabi ni Lin Yuntian. Iyon na lang ang kailangan marinig ni Zufan, ngumiti siya. Una, ang digmaan sa 5 harapan ay nasa aking pamumuno. Walang sinumang pwedeng makialam. Siyempre, dahil ikaw lang ang kayang harapin si Bailey Jingwei. Susunod kami sa iyong pamumuno, sabay tumango ang lahat. Pangalawa, nais kong manumpa kayo na alagaan ang kaligtasan ni Qin Cheng. Kahit ano pa ang mangyari, protektahan at alagaan niyo siya. Naguluhan sila, ngunit nagpapatuloy si Zufan, maaaring mangyari ang kahit ano sa digmaan. Kung ako'y bigla ang mawala, hindi niyo ba kayang alagaan ang aking pamilya? Hindi ko maiiwan ang mundong ito na hindi natutugunan ang kapakanan ng aking asawa. Manumpa kayo at makakapanatag ako. Sige. Naiintindihan nila at gumawa ng panata ayon sa kanilang sariling landas sa kultivasyon. Kapag ang isang cultivator ay nangako, panghabang buhay ito. Dapat tuparin o babagsak ang kanilang paniniwala at madarama ang galit ng langit. Tanging sina Exalted Bei Mei at Exalted Heiran lang ang nangitim ang mukha. Malinaw na tinuturo ni Zufan na sila ang nagligtas kay Yelin habang iniwan si Chu Qincheng sa panganib ilang araw lang bago. Mas pinupuri ang pagkakataon kaysa ang pag-iwas. Napabuntong hininga si Exalted Heiran. Ngayon, payapa na si Zufan dahil tinanggap ang kondisyon. Hindi na niya kailangan mangamba para sa kaligtasan ni Qincheng habang siya ay nasa dagat. Nagninning ang mga mata ni Zufan, susunod na kondisyon ay hindi gaanong mabigat. Hindi tama para sa isang preso na pamunuan ang puwersa ng matatanda sa bawat lupain. O tama, handa kaming suportahan si Grand Marshal Zuo sa 4 na lupain sa pagtatanggol ng aming mga tahanan laban sa mga mananakop. Lahat ng sekta at angkan ay sa inyong serbisyo. Yumuko si Lin Yuntian.
Sumunod ang iba, naway maitalaga ang Ginoo bilang Grand Marshal ng 4 na lupain upang labanan ang kaaway. Kung ganun, ano pa ang hinihintay nyo? Palayain ang Grand Marshal at ipaglaban ang gitnang lupain. Aasahan nyo ba akong makipaglaban sa loob ng kulungan? Tumiklop ang kilay ni Zufan at mumiti. Natatawa si Kiawer sa tabi. Yumuko ang mga gwardya ng mga ngalakal, may ngiting may paggalang. Napakatalino ni Sir Zhu. Wala siyang pangamba, hawak na niya ang lahat. Para siyang Diyos. Sir, huwag kang mag-alala. Alam mong ang tatay ko, si Kuya Murong, at lahat ng iba pa ay may karanasan sa mundong ng kultivasyon. Naranasan na nila ang lahat at hindi basta-basta malilinlang ng isang bagitong walang alam. Sa harap ng main hall, si Murong Tsui ay halatang nababahala at galit pa rin. Sinubukan ni Ouyang Changqing na pakalmahin siya. Ngunit ang dalaga ng kanyang mga pangarap ay malinaw na hindi interesado. Matagal nang nagtipon ang mga taga-kanlurang lupa, naghihintay sa utos ng Double Dragon Manor para bumalik at ipagtanggol ang kanilang tahanan. Ang mga salita ng pinakamahusay na disipulo ng Hilagang Lupa ay nagdulot lamang ng malamig na titig. Napangisi si Yelin habang pinagtatawanan siya, ang yabang mo naman. Hindi ka pang aganap na lalaki, ikaw pa ang tumatawag ng punk sa iba. Yelin, natalo na kita isang beses, pinakamahusay na disipulo sa kanlurang lupa, at kaya ko pa rin. Gusto mo bang subukan? Ano bang katakutan sa pakikipaglaban sa isang bobo? Pero linawin natin, ako ang pinakamahusay na disipulo dati, pero ngayon na bumalik ang kuya ko, pangalawa na lang ako. Pero sapat na ako para sa katulad mo. Kung ganyan, sisimulan ko muna sa iyo bago pa man harapin ang kuyang nakabilanggo. Ang pinakamahusay na disipulo ng lupa ay mahalaga sa aking kinabukasan. Hindi ko yon isusuko, humph. Crack. Nagkalansing ang mga bukong-bukong ni Ouyang Changqing habang tinutuyo ang kamao, sabay ngiti ng malupit kay Yelin na palingon si Yelin, hindi natatakot, at mumiti habang lumalapit. Handa na silang maglabasan ng dugo. Umiiling ang mga nanonood habang si Murong Tsui ay tuluyang nag-iwas sa kanila. Nagtapat ang kamay ni Wu Qingqiu, lumapit sa gitna nila na may ngiti, munting kapatid, panauhin pa rin tayo dito at hindi pwede magsimula ng away sa ating mga host. Batang Panginoong Aoyang, ikaw ang larawan ng inyong sekta, hindi pwede makipag-away sa panauhin. Paparusahan kayo ng ating mga nakatatanda kung ipagpapatuloy ito. Malapit na rin tayong maghiwalay, kaya maaari ba nating ayusin ito ng maayos? Huminga ng malalim ang dalawa at lumihis ng tingin. Umiiling si Wu Qingqiu at tumango ang iba. Maaaring pinakamalakas si Yelin sa kanlurang lupa, pero ang pamumuno ay napupunta kay Wu Qingqiu sa kanyang gilas. Marunong siyang tumingin sa kabuuan. Tanging ang malawak niyang isip ang nakapagpapanatili ng kapayapaan sa pagitan ng mga sekta. Walang ibang disipulo ang hihigit sa kanya. Humph, maaaring huli na para sa away, pero kailangan pa rin nating linawin ang ilang bagay. Hindi makapagpakitang gilas sa harap ng dalaga ng kanyang mga pangarap dahil sa maayos na pananalita ni Wu Qingqiu, nagrungit si Ouyang Changqing, makatuwiran naman ako. Alam kong mataas ang tingin mo kay Zufan, pero hindi ba dahil mas malakas siya kaysa sayo? Hahaha, nakita ko iyon mismo kaya alam kong totoo. Iyan ang kanyang talento, habang ang ilang dekada lang niya sa mundong ito ay hindi kayang tumbasan ang karanasan ng tatay ko at ng mga nakatatanda. Iniisip mo ba kayang harapin niya ang bagay na kaya ng tatay ko? Nilagay ko lang ang sarili ko sa kanilang kalagayan at tinawag siyang punk, ano bang mali dyan? Umiiling si Wu Qingqiu, tama si Batang Panginoong Aoyang, pero hindi mo pa nauunawaan si Kuya Zhu. Sa pamamagitan ng kanyang taktika mo lang malalaman kung gaano siya kagaling kumpara sa maraming nakatatanda. Bakit pa kaya ang sekta leader Ling at iba pa ay humingi ng tulong sa isang nakabilangbong disipulo? Lahat ay susubok kapag nasa panganib, sabi ni Ouyang Changqing habang iniikot ang mga mata. Napangisi si Yelin, bakit hindi nila ginawa yon sa'yo? Ikaw galit na tumitig si Ouyang Changqing sa kanya. Lumapit na ang mga nakatatanda mula sa kulungan. Ngunit sa pagkakataong ito, mukhang mas maliwanag at walang alalahanin ang kanilang anyo kumpara noong umalis sila. Sa gitna ng kanilang mga mata na kumikislap sa pag-asa ay si Zufan, hawak ang malambot na kamay ni Chu Qingcheng at si Kiaoer sa kabilang kamay. Tulad ng mga alagad, kumikiling ang mga nakatatanda, tila alipin, kay Zufan na parang kanilang ninuno. Namangha ang mga disipulo. Anong nangyari? Bakit ang isang nakabilanggo ay itinuturing na bayani? Ang mga nakatatanda ay sobrang mabait sa kanya, parang wala silang dangal.
Nagulat si Ouyang Changqing habang pinapasok ni Zhu Fan ang main hall. Nagising si Ouyang Changqing at dali-daling lumapit kay Ouyang Lingshan. Tay, teka lang, anong nangyayari? Bakit ang bait mo sa isang pung? May plano ba siyang napakatalino para ayusin ang lahat? Hindi pa, pero malapit na. Hinaplos ni Ouyang Lingshan ang kanyang ulo at pumasok sa main hall. Nagulat si Ouyang Changqing, tumingin sa iba pang mga disipulo. Ang punk na to, talagang may talento, nakawin ang loob ng mga matatandang ito. Hindi ko mawari kung anong plano niya para ang tatay ko, isang batikang cultivator, ay sumunod sa kanya. Ano ba ang ginawa niya? Umiiling ang lahat. Hahaha, sinabi ko na sa inyo. Minsan, mas tuso si Kuya Zhou kaysa sa kahit sinong nakatatanda, sabi ni Wu Qingqiu ng may pagmamalaki. Lalong nalito si Ouyang Changqing, hindi makapaniwala. Isang batang punk lang ang naloko ang mga veteranong matanda. Ngumisi silang lahat mula tainga hanggang tainga, parang natagpuan na nila ang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Paano magagawa ito ng isang bata? Diyos na kagalingan! Bakit hindi kailanman tiningnan ako ng ganito ng tatay? Tahimik si Ouyang Changqing habang si Murong Xui ay lubos na nabigla. Pinaniniwalaan niya na kung tinanggap ng mga nakatatanda ang masamang plano ni Zhu Fan, magdudulot ito ng kaguluhan sa mundo sa kanyang malupit na pamamaraan. Ngunit ngayon mas malala. Ang mga lider ng kanilang sariling lupa ay hindi lang tinanggap ang plano, kundi parang sinamba siya. Lalong lumalala ang pinsala na maari niyang gawin. Hinawakan ni Murong Xui si Murong Li, na huli pang pumasok, at kinulong ang kanyang kamay. Kuya, ano ang nangyayari? Hindi ba dapat hihingi kayo ng solusyon sa kanya? Bakit siya nakakalakad na lang? Kung sa kondisyon niya yon, maiintindihan ko, pero bakit ganito ang kilos nyo? Sir, wala ka doon kaya hindi mo alam. Lubha naming minaliit si Zhu Fan. Malalim ang hininga ni Murong Li. Kuya, ano ang ibig sabihin nun? Matalim at matalino ang isip niya, sublime ang mga plano, at minsan di makatao. Naniniwala ako na siya lamang ang makakatayo laban kay Baili Jingwei sa buong lupa. Mukhang tuwang-tuwa si Murong Li, hindi pa namin na ipapaliwanag sa kanya ang kilos ni Baili Jingwei, pero alam na niya. Kami lang ngayon nakakaalam, pero alam na niya. Hindi ba ito para bang banal? Kaya napag-usapan namin na siya na ang Grand Marshal ng 4 na lupa, kontrolado ang lahat. Susunod lahat sa kanyang utos, pati na kami. Anong? Lahat ay napailing at nagsimulang magbulungan, Grand Marshal ng 4 na lupa, halos para bang pinuno ng lahat. At pwede niyang i-deploy ang kahit sino. Ganoon lang kasimple, pero sa oras ng digmaan, kailangan natin siya para lutasin ang krisis. Habang nakatitig sa kanila ng gulat, iginya ni Murong Li ang kamay, ganyan ang sitwasyon. Kailangan ko nang pumasok at talakayin ang iba pang bagay. Sa wakas, ang pinili ng Shangguan clan head ay talagang katanggap-tanggap, hahaha. Pumasok si Murong Li sa main hall, iniwan ang lahat upang iproseso ang nakabugulat na balita na may nakatinggang mukha. Si Wu Qingqiu ang unang nakabawi, tumingin sa mga kapwa-disipulo, kay Yelin at kay Ouyang Changqing, tingnan nyo. Ito ang kapangyarihan ng pinakamahusay na disipulo sa kanlurang lupa. Habang nagtatalo tayo kung sino ang pinakamahusay sa alyansa, kinontrol na niya ang 4 na lupa, naging Grand Marshal. Susunod ang mga nakatatanda sa kanyang utos. Ito ang agwat sa pagitan natin. Kapwa natin siya, pero iniwan sa alikabok, napakalayo ng agwat na hindi na natin siya makita. Tumango lahat, ngunit napalingon sa kawalan ng walang magawa. Habang mas atrasado sila kumpara sa halimaw na yon, mas lumalalim ang kanilang pangungulila. Ang pinaka-prideful na lalaki, si Ouyang Changqing, ang higit na nasaktan. Hindi. Anumang masamang plano na manggagaling sa demonyong iyon ay magdudulot lamang ng pagdurusa at sakit. Hindi niya pwedeng pamunuan ang digmaan. Walang maiiwang buhay na makakakilos pagkatapos nito. Nag-alab si Murong Xui at sumugod sa main hall, puno ng paninindigan. Sinubukan ng iba na pigilan siya, ngunit ang nakita nila ay nagbigay lamang sa kanyang determinasyon. Sa unang pagkakataon, ang ego ni Ouyang Changqing ay ganap na nasugpo, hindi niya matutukan ang dalaga ng kanyang mga pangarap. Bumuntong hininga siya kay Wu Qingqiu, hindi ko pa kailanman nakita ang mga matanda na yumuyuko sa kahit sino. Ang pinakamahusay na disipulo mo ay sadyang kakaiba. Dahil palagi kang kasama niya, hindi ba naapektuhan ang iyong paraan ng kultivasyon at pag-isip? Ligtas pa rin tayo kasi hindi niya naabot ang Double Dragon Manor noong siya ay patay na.
Hindi pa naapektuhan ang ating isipan, hahahay. Napangiti ang grupo ni Wu Qingqiu at napalabas ang tuyong tawa. Tumango si Ouyang Changqing, swerte naman. Kung ako yon, palaging ikinukumpara sa ganitong halimaw, siguradong aabot sa atake ang dalit ko. Paano ba siya naging leader ng 4 na lupa? Umupo si Ouyang Changqing na may walang buhay na titig. Sumugod naman si Murong Xui sa main hall, at nakita niya si Ling Yunqian at iba pang mga eksperto sa Genesis stage na itinutok ang kanilang Yuan Qi sa acupoints ni Zhu Fan, mabilis na bumalik ang kanyang kultivasyon. Umungol si Zhu Fan, nag-uunat ng bahagya at mumiti. Tumitig si Murong Xui sa kanya, ngunit yumuko siya kay Ling Yunqian na may kahilingan. Sect Leader Ling, sinabi niyo na pakikinggan lamang ang plano niya. Labag sa aking prinsipyo, pinipili kong igalang ang desisyong iyon. Ngunit baluktot ang kanyang isip, paano niyo siya pahihintulutang pamunuan ang 4 na hukbo? Napakaraming buhay ang nakataya. Kahit pinakamaliit na pagkakamali ay magdudulot ng genocide. Miss Murong, iyon mismo ang dahilan kung bakit napagdesisyonan naming hayaan si Sir Zuo ang mamuno. Siya lamang ang makakalaban sa henyo tulad ni Baili Jingwei. Miss Murong, maaari ba ninyong talikuran ang pagkiling ninyo kay Sir Zuo? Malamig na titig ni Ling Yunqian sa dalaga, halatang napagod na sa kanyang sobrang paninindigan. Hindi na rin kinampi ni Murong Li Sixuer. Nang makitang napaniwala na ni Zhu Fan ang lahat sa kanyang kakayahan, Suer, para sa kabutihan ng lahat ito. Huwag hayaang emosyon o moral na obligasyon ang makagambala sa iyong paghatol. Wala sa atin ang kayang tiisin ang kaparusahan ng pagkatalo sa digmaan. Kung ganoon, humihiling ako na si Zhu Fan ay laging mabantayan upang maiwasan ang pang-aabuso sa kanyang kapangyarihan. Bawat utos ay dapat may isang pagkakaisa bago ipatupad. Iyon lang ang pinakamababang hakbang para mapigilan ang kanyang nakalalasong impluensya sa masa. Tumitig si Murong Xui kay Zhu Fan na parang naglalagablab na mga sandata ng galit. Kahit ang sariling kapatid niya ay hindi na kinampi siya, alam niya na nakabalot si Zhu Fan sa mga kamay ng lahat at wala siyang magagawa kundi makiusap. Napilitan siyang makipagkompromiso, hindi na niya hihilingin ang agarang pagbitay sa kanya, sa halip ay susubukang higpitan ang kanyang kapangyarihan. Nagtinginan ng iba kay Zhu Fan. Mahalaga ring magkaroon ng safety net sa gitna ng kaguluhan, upang hindi magdulot ng sakuna ang kahit maliit na pagkakamali. Tumalikod sila upang marinig ang kanyang pananaw. Nakalimutan na ba ninyo ang aking unang kondisyon sa kulungan? Ganap na kontrol. At ngayon gusto ninyong limitahan ako. Humph, sige, basta atras na lang ako. Sandali, Sir Zuo, hindi iyon ang ibig sabihin. Napansing nag-aalala si Ling Yunqian kay Murong Xui, ito lang po ang mungkahi ni Miss Murong bilang dagdag na pag-ingat. Sakaling may malampasan si Sir Zuo, madaling maayos ang sitwasyon bago ito lumala. Itinagilid ni Zhu Fan ang kanyang kilay sa pang-aasar, malampasan. Hahaha, tama, walang perpekto. Siguradong magkakamali rin ako. Kung ganoon, pwede ba? Huwag mangyari. Nang may pag-asa si Ling Yunqian, agad itong winasak ni Zhu Fan, sumabog sa galit, Sect Leader Ling at Miss Murong, ano ang iniisip ninyo sa digmaan? Walang masagot ang dalawa. Mga simpleng cultivators lamang sila at kaunti ang alam tungkol sa digmaan at lahat ng aspeto nito. Hindi ba dapat lang labanan ang isa't isa para sa lupa at yaman? Ano pa ba ang pwedeng mangyari? Nagningas ang mga mata ni Zhu Fan, ang digmaan ay isang laro. Laro? Nag-alab si Murong Xui, tinatrato mo ba ang kakilakilabot na pagdurusa ng tao sa digmaan bilang isang laro? Ito'y kabulaanan. Paano mo mapapanalo ang digmaan kung hindi mo ito sineseryoso? Sect Leader Ling, naniniwala pa rin ako. Miss Murong, ikaw ang nagkakamali sa pag-unawa sa digmaan. Sumigaw si Zhu Fan, ang digmaan ay laro lamang. Lahat ng tao, ari-arian at lokasyon ay mga piyesa. Upang manalo, kailangan mong gamitin ang kaunti mong piyesa para makuha ang karamihan ng piyesa ng kalaban. Walang puwang ang buhay at tao dito. Ang commander na may mabigat na konsensya ay hindi kailanman mananalo. At kapag natalo, magkakaroon ng sunod-sunod na casualties. Nanginig ang labi ni Murong Xui, hindi makasagot. Nagningas ang titig ni Zhu Fan, anong digmaan ba ang wala ng casualties? Ang buhay ng sariling tao kapalit ng kalaban. Iyan ang purong anyo ng digmaan, isang konsepto na hindi maikakaila. Miss Murong, pinapahalagahan mo ang pagdurusa at sakit, sa tingin mo ba sapat iyon para manalo sa kabutihan lamang?
Ang pamumuno mo mismo ay magiging sagabal sa commander. Para sa tagumpay, oo, maaaring isakripisyo ko ang maraming buhay, ngunit ang kabutihan mo ay pipigil sa aking utos at magdudulot ng mas malaking kasiraan. Gusto mo bang iligtas ang tao o manalo sa digmaan? Alin ang pipiliin mo? Sa tingin ko, ang panalo sa digmaan ay para iligtas ang mga tao, hahaha. Nagningas ang mata ni Murong Xue, ngunit si Ling Yuntian ang nagsalita para sa lahat. Ngunit alam ng lahat na halos hindi konektado ang panalo sa digmaan at kaligtasan ng tao. Ang hukbo ng Central Area ay umuusad sa Northern Lands, ngunit maaaring mabuhay ang ilan sa mga tao. Lahat ng ito ay paraan lamang upang magkaroon ng dahilan kahit man lang. Ang mahalaga ay manalo sa digmaan, hindi iligtas ang lahat. Ang paninindigan ni Murong Xue ay sumasalungat sa lahat mula sa simula. Dahil ipinangako natin na si Sir Zuo ang magpapasya sa lahat, at hindi siya sumasang-ayon, kailangan nating tanggihan ang iyong kahilingan. Sandali. Itinaas ni Zufan ang kamay, tumitig kay Murong Xue at Ling Yuntian, Sect Leader Ling, hindi ko ginagawa ito para makontrol ang lahat, kundi dahil kailangan ng sitwasyon. Alam ng lahat na si Baili Jingwei ang nangunguna sa kabilang kampo, walang humahadlang. Kailangan kong gawin din yon, hindi dahil sa arogansya o imbes na perpekto ako, kundi para kahit may malampasan, hindi ninyo mapapansin at hindi ako madidistract ng inyong aksyon. Yuf! Lahat ay napahawak ng tuyong ngiti, Sir Zuo, ano ang ibig mong sabihin? Hahaha, pasensya, mahirap tanggapin pero iyon ang katotohanan. Alam nating lahat, ang digmaan ay laro sa pagitan ko at ni Baili Jingwei. Anumang galaw, kami lamang ang nakakaunawa sa kahulugan nito. Ang sinumang nanonood ay bulag sa detalye, kaya mas mabuti na huwag makialam. Sundin lang ang aking utos at huwag magtanong. Tinutukoy mo ba kaming mga tanga? Nanginginig ang mukha ni Buxingyon, hindi ba pwede kaming sumali sa laban ninyong dalawa? Ngumiti si Zufan. Alam nating lahat ang sarili natin, kaya iyon ang pangalawang dahilan kung bakit hindi ko kailangan ng tulong, hahaha. Haha! Nakakatawa kung narinig ko iyon. Kakarelease mo lang sa kulungan at agad nagyayabang. Tingnan natin kung paano kita ibabalik, galit na sumabog si Buxingyon. Tumalon si Ling Yuntian sa pagitan nila, Sect Leader Bu, ikaw ay mula sa Sea Bright Sect, pwede bang magpakita ng kaunting paggalang sa panauhin? Sir Zuo ay pwede rin namang isang simpleng panauhin lamang, at wala kang karapatan na tratuhin siya ng ganito. Napangisi si Buxingyon, ninisyan si Zufan nang ipinikit ang ngipin. Sir Zuo, patawad, medyo mainitin lamang ang ulo ni Sect Leader Bu. Huwag po ninyo pansinin. Huminga ng malalim at yumuko kay Zufan. Ngumiti si Zufan kay Buxingyon, walang problema, nakita ko na ang aking bahagi sa mga magagaliting aso. Wala akong panahon para pansinin ang lahat ng tahol, hahaha. Bakit mo? Pulang-pula ang mga mata ni Buxingyon, ngunit nagulat siya at umatras nang makatingin si Ling Yuntian. Humarap naman si Ling Yuntian kay Zufan at yumuko, Sir Zuo, pakiusap po. Hayaan niyong ipaliwanag ko muna ang sitwasyon bago kayo maglabas ng utos. Hahaha, malakas ang puwersa sa harapan, pati sa silangan at kanluran. Hindi na kailangan. Itinaas ni Zufan ang kamay, kumislap ang mga mata, Sect Leader Ling, sinabi ko na, si Baili Jingwei ay isang politiko. Hindi niya pansin ang mga frontlines, kaya hindi rin natin kailangang ipakita sa kanila ang mga yon. Hindi pansinin ang frontlines. Nilingon si Murong Xue, hindi pa naririnig ang ganitong dahilan, at tinutulan ng lohika niya, bilang Grand Marshal, tinatanggihan mo ang payo ng iba, iniwan mo ang battlefield, paano ka nga ba makikipaglaban, paano ka mamumuno? Hindi man ako bihasa sa sining ng digmaan, marami na akong nakita sa mga leader at kanilang hukbo, ngunit wala akong nakita na nagbibigay ng utos ng bulag tulad mo. Sino ka ba, Diyos ba? Masdan at saksihan ang aking Diyos, hahaha. Nag-alsa si Zufan, umupo sa upuan ng tagapagturo at nag-utos, umuwing lahat ng hukbo sa bawat lupa, maliban sa Northern Lands. Isuko ang mga hangganan at umatras sa gitna. Tulad ng Double Dragon Manor sa Western Lands, dapat may pangunahing base ang bawat lupa. May 3 araw sila para makapagsama-sama sa kani-kanilang base. Ano? Namangha ang lahat, nanginginig ang kamay ni Ling Yuntian habang tinuturo ang mapa. Sir Zuo, pakiulit po. Lahat ng lupa ay umatras sa kani-kanilang base. Bibigyan nito ang kaaway ng malayang daan para sumugod sa ating mga tahanan, mas mahihirapan tayong lumaban. Parang ibinibigay natin ang lupa sa kanila.
Sir Zuo, pakiusap eh. Hindi niyo ba ako pinagkakatiwalaan? Tinignan ni Zufan ang kanilang mga mata at ng asar, kung ayaw nyo, labanan nyo na lang kayo mismo, wag na akong guluhin. Hindi, Sir Zuo. Nakakabaliw lang po ang utos na ito. Hindi lang namin alam ang layunin nyo. Napansin ni Ling Yuntian ang iba pang nawalan ng pag-asa. Umiti si Zufan, hindi ba sinabi ko na? Kapag gumawa ako ng hakbang, hindi ninyo mauunawaan ang katotohanan nito. Hindi ba ito hadlang sa tungkulin? Agad ninyong iparating ang utos ko. Anumang pagkaantala mula sa inyo ay magdudulot ng pagkatalo at kapahamakan sa inyo yon. Umikot ang mga mata ni Zufan at nag-relax habang iniunat ang isang binti sa ibabaw ng kabila, nagagalak sa awit na kanyang inaawit. Hindi siya nababahala sa digmaan o kahit ano. Ngunit ang iba, ang mga leader, ay nababalisa, tila bang naggangalit at nag-aalala sa parehong oras. Hindi matatawaran ang foresight at insight ni Zufan. Mula sa pagnanakaw ng Heaven Sealing Sword, pagtulong sa Shangguan clan na mabawi ang Soaring Sword, hanggang sa pakikipaglaban kay Baili Jingwei, sapat na ang mga gawa niya upang patunayan ang kakayahan. Ngayon, nagbibigay siya ng utos na walang lohika, tila pagpapakamatay, at inaasahan nilang susundin ito. Kung susundin nila, aabot sa pagbagsak ng 3 lupa sa loob ng 1 buwan. Kung tatanggihan, maaaring makapagtatagpa sila ng depensa ng 1 taon sa pinakamaganda. Anong lihim ang taglay ng utos niya? Nagtinginan ang mga nakatatanda, nag-aatubili, puno ng pangamba. Sect Leader Ling, kapatid, sinabi ko sa'yo, punong-puno ng masamang plano ang ulo ng lalaking ito. Huwag maloko. Pinapagawa niya ang bawat lupa ng pagpapakamatay. Malinaw ang tinig ni Murong Xue, pinutol ang pagkakatigilan at ginamit ang pagkakataon upang punahin si Zufan. Ngunit mumiti lamang si Zufan, tila walang iniintindi, ang tanging dahilan kung bakit kayo yumuko at nagsakripisyo para sa akin ay para mailigtas ang sarili ninyo sa krisis, di ba? Kung mamamatay na rin kayo, bakit kakabahan sa ilang araw lang? Humph, mga duwag! Guardia! Hindi na nakatiis si Ling Yuntian at nag-utos, ipaalam sa lahat ng lupa na umatras. Iwan ang frontlines at bumalik sa kani-kanilang base. 3 araw lang. Opo, sir. Lumipad ang utos upang ipatupad agad. Nagpanik ang iba, Sect Leader Ling. Mas mabuti ito kaysa wala. Mayroon ba kayong mas magandang plano? Napabuntong hininga si Ling Yuntian, Sir Zuo, sinunod na namin ang inyong utos. Ano ang susunod? Umiti si Zufan, maghintay. Ang susunod na hakbang ay sa loob ng 3 araw. Sa 3 araw makikita ang epekto. Nagulat si Ling Yuntian at ang lahat. Tumango si Zufan, ang pagmamadali ay nagdudulot ng kapahamakan. Huwag kayong mag-alala, hindi mawawasak ang mga lupa sa 3 araw. At dahil nagtitiwala kayo sa akin, makikipagtulungan din ako sa aking bahagi. Lumapit si Zufan sa isang gwardiya ng mga ngalakal at inutusan, maari kang bumalik at iulat kay Wurandong kaagad. Ibalik ang kumpanya sa Central Area, o sa lahat ng ibang lupa maliban sa Northern Lands na nasa digmaan. Agad po. Ngunit nasa digmaan ang mga lupa. Digmaan lamang ang nag-aalok ng kakaibang pagkakataon. Habang naglalaban ang mga fraksyon, pwede tayong kumilos sa anino at palalawakin ang ating puwersa. Kapag humupa ang alikabok, mawawala rin ang pagkakataon. Kumislap ang mata ni Zufan, bigyang pansin ang Central Area at kumilos ng mabilis at matindi. Gusto kong maging pinakamasamang bangungot ni Baili Jingwei sa kanyang paningin. Hindi niya ito mapipigilan, hahahay. Tumango ang lalaki, yumuko, susunod po ako, sir. Dinala niya ang iba pang gwardiya at umalis. Habang pinapanood ang kanilang pagmamadali, nagulat si Ling Yuntian, Sir Zuo, sila. Pinagsanib ko ang aming mga tao sa inyong dalaw. Ang Devil Mountain ay maaaring isang nakatabong sekta at hindi nakikialam sa mortal, ngunit may impluensya pa rin. Pinapasigla ko sila na gulo-gulo para sa kaibigan nating si Baili Jingwei. Talaga po. Nagyakapan ng saya ni Ling Yuntian at yumuko, pinakamarangal na tulong mula sa Devil Mountain. Maraming salamat po, sir, sa lahat ng inyong ginawa. Natuwa rin ang iba, nalaman nilang tama ang desisyon nilang si Zufan ang mamuno sa hukbo ng alyansa. Kasama pa niya ang kanyang sekta, na isang dahilan ng selebrasyon. Nagpakumbaba si Zufan, wala yon, ilan lamang sa mortal na puwersa. Kahit na nakatago ang aming sekta at hindi nakikialam sa mortal, hahaha.
Hindi para tulungan kayo, kundi palawakin ang kapangyarihan ko rin. Hindi ako charity, haha. Ikinilay ni Zufa ng mata, habang si Murong Xui ay tumitig sa kanya na parang tumitingin sa isang kriminal. Hindi ka makakapaglaro ng hindi ko binabantayan. Sa matala pinagmasdan ni Luo Yunhai ang taktikal na mapa, balot ng mabigat na pangamba. Habang inaatake ang apat na lupa, imposibleng makamit ang kahit kaunting tagumpay sa frontlines. Sir Leng, may kahit kaunting tsansa ba tayong lusubin ang puso ng central area? Mga bulong-bulungan, hatiin at sakupin, o anumang taktika upang maghasik ng pagdududa at wasakin ang kanilang militar na opensiba. Well. Umiling si Leng Wuchang, at tumingin kay Zhuge Changfeng, ipinaubaya ang pasanin, clan head, si Zhuge Changfeng ay minsang punong ministro ng imperyo. Siya ang mas angkop dito, hahaha. Tumutok si Luo Yunhai kay Zhuge Changfeng, ang dakilang steward ng Luo clan, na may pag-asa. Napailing si Zhuge Changfeng at napabuntong hininga. Sir Leng, tuso ka, alam mong walang solusyon pero hinahatak mo ako dito. Niloloko mo ba ako? Ngumiti si Leng Wuchang, ibinaba ang ulo. Steward Zhuge, wala ba talagang kahinaan na pwede nating samantalahin sa kanilang puso? Nanginig ang mga mata ni Luo Yunhai, bumagsak ang kanyang loob. Nag-isip si Zhuge Changfeng bago napabuntong hininga. Clan head, patawarin ang aking kahinaan. Simula't simula, nakakalito ang Sword Star Empire. Hindi gumagana ang normal na taktika. Sa ordinaryong imperyo, may tensyon sa pagitan ng emperador at ng kanyang mga opisyal, ang bawat panig ay nagsusumikap na higitan ang isa't isa. Sa ganitong sistema, pwede mong gampanan ang opensa militar, at walang gaanong epekto, ngunit kung huhusayin mo ang intriga, pwede mong pag-awayin ang korte at lumikha ng kaguluhan. Alam na alam ni Luo Yunhai ang ganitong sitwasyon. Biktima nito ang kanyang godfather. Galit siya sa ganitong pagtutunggali, ngunit alam din ang halaga nito. Sa anumang imperyo, gaano man kalakas, kapag may pagtutunggali sa pagitan ng pangulo at mga opisyal, nagkakamali ang mga desisyon na maaaring humantong sa pagbagsak. Kahit may magaling na general at perpektong opisyal, kung hindi pinagkakatiwalaan ng emperador, gagawin nila ang lahat para mailigtas ang kanilang sarili sa peligro. Ang susunod na mangyayari, ang imperyo mismo ang magkakaroon ng problema habang naiiwasan ang krisis. Sa pagkakataong ito, nakitang pinakamakatwiran ni Luo Yunhai ang ganitong maruming taktika. Sa digmaan, patas ang lahat, ang mahalaga ay manalo. Wala nang taktika ang iwasan, overt man o covert. Ngunit sa hitsura ni Zhuge Changfeng, tila hindi ito gagana. Clan head, si Emperor Baili Jinshi ay kasing galing ni Baili Jingwei, kaya walang saysay ang ganitong taktika. Ang estruktura ng Sword Star Empire ay hindi tulad ng ordinaryong imperyo, hindi pwede maghasik ng pagtutunggali. Ang emperador at punong ministro ay itinalaga ni Baili Yuqian. Walang tunggalian sa pagitan nila kaya walang pagdududa. Napabuntong hininga si Zhuge Changfeng. Hindi natatakot ang emperador sa kanyang ministro at ganoon din ang huli. Magkasama silang naglilingkod parang dalawang ulo ng dragon sa pamamahala. At kahit na, sa kakaibang pagkakataon, magtagumpay ang intriga, hindi maaapektuhan ang pamumuno ni Baili Jingwei sa militar. Ang tanging tamang target ay si Invincible Sword. Ngunit siya'y baliw, akala niya ay pinakamataas sa lahat at ang Sword Star Empire ay mababa sa kanya. Kung sasabihin mo sa kanya na laban siya ni Baili Jingwei, hindi siya maniniwala o mag-aalala. Sigurado siya na wala sa mundong ito ang makakapabagsak sa kanya, kaya wala nang mahalaga. Oo, si Invincible Sword ay lampas sa kayabangan, kaya hindi pwede siyang targetin ng intriga. Hindi siya nagmamalasakit kahit anong mangyari. Nag-atubili si Leng Wuchang. Takot ang pinakamadaling damdaming pwedeng gamitin. Kung wala iyon, hindi siya makikipag-argumento sa masasamang tao. Tumingin si Zhuge Changfeng sa kanya. Sir Leng, sino ang tinutukoy mong masasama? Steward Zhuge, alam mo naman na sa diplomasya, may ilang paraan na di maiiwasan. Hindi kita sinisiraan. Ngumiti si Leng Wuchang. Ngumiti rin si Zhuge Changfeng. Lahat tayo ay nagtataglay ng panlilinlang, wala sa atin ang mas mabuti. Ngunit hindi ba lahat ito para sa mabilis na pag-angat ng ating clan? Tama, kailangan nating hilahin ang mga tali at ipakita sa bagong alyado ang panganib sa labas ng proteksyon ng Luo Alliance. Hindi ba't inilagay tayo ni Steward Zhuo dito para sa ganitong dahilan? Kung matuwid tayo, hindi tayo pipiliin bilang mga aide ng clan head. Napabuntong hininga si Yuming.
Kinumpirma ng tatlo. Umusad si Leng Wuchang, masyadong moral ang clan head, iniiwan ang maruming trabaho sa atin. Ngayon, tayo lamang ang may parehong kaaway, ngunit hindi makakatulong sa clan head na malampasan ito. Naisip ko, paano kaya lalapit si Steward Zuo sa sitwasyong ito? Tahimik ang apat, si Luo Yunhai ay patuloy na naramdaman ang pagkawala ng kanyang kaibigan. Brother Zuo, salamat sa lahat ng ginawa mo laban sa Quanrong at sa pagpigil sa pagdurusa ng mga tao ng Chenyu. Ngayon, nanganganib ang buong Western Lands. Nasaan ka na? Ano ang dapat kong gawin? Yunhai! Biglang bumulusok ang dalawang figura sa tolda, humihingal. Nakanganga si Luo Yunhai. Sister, Yuer, ano ang nangyari? Natapos na ni Yuer ang mga order para sa Luo Alliance, kaya napunta kami dito. Ngumiti si Luo Yunchang sa kanyang kapatid, puno ng pagmamahal. Yunhai, mukhang nanghihina ka na. Kailangan mong alagaan ang sarili. Tumawa si Luo Yunhai, ayos lang. Yumuko ang tatlo sa mga dalaga. Magandang araw, young miss, madam. Walang kailangan ng formalidad. Maraming salamat sa tulong ninyo kay Yunhai, nakatulong kayo sa kanyang mga alalahanin. Ngumiti si Luo Yunchang. Bumalik ang tatlo at yumuko muli. Napakabait po ng young miss. Asawa, narinig namin kay Sister Lee na may kilos na ang kampo ng kaaway. Malapit na silang umatake. May plano ka ba? Lumapit si Yuer kay Luo Yunhai, nag-alala. Umiling siya at ang tatlong lalaki, wala silang sagot. Tahimik si Yuer, ngumiti, asawa, nagsimba na si Sister Shuang-er sa kanilang ancestral home at nagdasal para sa tulong. Sabi niya baka matulungan tayo ng langit. Ang Holy Maiden ay nakakita ng paparating na sakuna at sinabing lampas sa imposible ang malampasan ito. Tulad ng huling digmaan sa Chenyu. Ang tanging magagawa natin ay gawin ang ating makakaya at sundin ang kalooban ng langit. Nasa kanila na kung mabubuhay tayo o hindi. Nanginig si Luo Yunhai. Sinubukan siyang aliwin ni Yuer. Asawa, sinabi ni Sister Shuang-er na mas tumpak ang divination ng mga ninuno kaysa sa kanya, baka pabor sa atin. Huwag panghinaan ng loob. Hindi ba't nalampasan na rin natin ang huling krisis ng Chenyu? Iyon ay dahil sa tulong ni Brother Zuo. Sabi ng Holy Maiden, gumagalaw siya sa labas ng kalooban ng langit at pwede itong baguhin. Paano tayo, ordinaryong mortal, makikipaglaban sa langit? Lumingon sa kanila ang iba, ang puso nila ay bumagsak. Tumanggi silang maniwala, mas pipiliin nilang labanan ang langit. Ngunit sa sitwasyon ngayon, wala silang magagawa kundi magtiwala sa tadhana. Ano man ang mangyari, maghintay tayo sa pagbabasa ni Shuang-er. Kung hindi matitinag ng langit, gagawin natin ang ating makakaya. Tumango ang lahat. Hush! Pumasok si Yun Shuang sa tolda, humihingal. May liwanag ng pag-asa. Ano? Nagbabago ang kapalaran. Humihingal pa siya ngunit kumikislap ang mga mata ng pag-asa. Binigyan ako ng gabay ng mga ninuno sa bahay at nakita ang ganap na kapahamakan, ngunit pagkatapos, nagbago ang kapalaran. May kapangyarihang hindi pangkaraniwan ang humuhubog sa tadhana, may maliit na liwanag ng pag-asa. Maaari pa tayong lumaban sa digmaang ito. Nagulat si Luo Yunhai. Holy Maiden, ano ang ibig sabihin mo? Parang sa huling malaking digmaan sa Chenyu. May taong nasa labas ng tadhana ang nakikialam. Maaaring bumagsak ang tiyak na tagumpay ng Central Area laban sa apat na lupa. Namangha si Luo Yunhai. Isa pang tao tulad ni Brother Zuo ang kasali sa digmaan. Ngunit Holy Maiden, sinabi mo na walang iba pang tao sa labas ng tadhana. Bakit may isa pang lumitaw ng mabilis? Hindi ko alam. Baka isang pag-apaw ng mga hindi nakatali sa tadhana. Napangisi si Yun Shuang, nag-aalangan. Ngunit malawak ang mundo, maaaring may isa pang lumitaw. Namumungay si Luo Yunhai. Ang mga tao ay ipinanganak sa pagitan ng langit at lupa. Napakakasiya siya ng pagkakataon na may tao sa labas ng tadhana sa oras ng pangangailangan. May pakiramdam ako na kilala natin ang taong ito na parang Tumigil siya, ramdam ang labis na kabaliwan ng kanyang hula. Ang pagkadismaya nila ay magiging matindi kung mali, ngunit puno ng pag-asa ang kanyang mga mata, at mabilis ang tibok ng kanyang puso. Brother Zuo, bumalik ka na ba? Martial Law, dumating na ang mga kautusan. Pumasok ang isang matanda sa tolda ng pamumuno na may malakas na tinig.
Napahinto siya sa pagtingin sa mga mata ng mga nakapaligid, puno ng pag-asa, kuryosidad, at kaba. Ano ang nangyari? Ngumiti si Luo Yunhai. Commander Touba, anong agarang kautusan ang nagdala sa'yo rito? Tuoba Tishan, medyo mayabang ka noon nang anyayahan kang sumali sa Luo Alliance, at may dalang maraming kondisyon. Sa kabutihang loob ng aming clan head at sa respeto niya sa mga nakatatanda, pumayag siya agad. Kung ako ang nasa kanyang posisyon, Humph. Nagtawanan si Leng Wuchang, may halong pangungutya. Ano na naman ito ngayon na personal mo pang dalhin ang kautusan? Noon, iginiit mo pang pantay ka sa clan head. Kahit ang 7 pamilya na sumali sa Luo Alliance bago ka, hindi nila ganito tinrato. At heto, isang talong commander ng Quanrong Yi. Sir Leng. Pinutol siya ni Luo Yunhai ng may tingin at itinapat ang mga kamay kay Tuoba Tishan. Patawarin mo ako, steward. Bastos ang steward Leng sa commander. Pakiusap, tanggapin mo ang aking paghingi ng paumanhin sa kanyang ngalan. Hindi, Marshal Luo. Ako mismo ang humihingi ng paumanhin. Bumuntong hininga si Tuoba Tishan. Tama si Sir Leng. Bastos ako noong sumali ako sa Luo Alliance, mayabang sa aking seniority. Pero iyon ay dahil talo akong commander noon at akala ko'y babaliwalain ako. Hindi ko inasahan na makikita kong magiliw at maluwag ang martial law. Nahihiya ako. Marami akong nalaman tungkol sa mga lihim ng pamilyang imperial ng Quanrong, at sa halip na patahimikin ako, inalagaan ako ng Luo Alliance. Maraming salamat, Marshal Luo, sa pagliligtas ng aking buhay. Bumaba si Tuoba Tishan at yumuko ng malalim. Tinulungan siya ni Luo Yunhai na tumayo. Commander Touba, isa kang di matatalong Diyos ng digmaan tulad ng aking ninong. Karangalan ng Luo Alliance na makasama ka. Hindi ko matitiis na isang magiting na commander ay mapagpipilitan. Commander, huwag mong alalahanin ang maliliit na bagay. Naantig si Tuoba Tishan sa respeto ni Luo Yunhai at mahigpit niyang hinawakan ang kamay nito. Ang katarungan ng Luo clan ay walang kapantay. Commander, pinalalaki mo lang ito. Ngumiti si Luo Yunhai at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Tuoba Tishan. Masayang nanonood sina Luo Yunchang at Yor. Tanging si Leng Wuchang ang nanatiling hindi apektado. Nakipag-usap siya kay Zhuge Changfeng. Matanda, akala mo ba magiging excited ang lumang commander kung malalaman niyang may kamay ka sa pagpaparamdam sa emperador ng Quanrong na gusto siyang patayin? Tiningnan siya ni Zhuge Changfeng ng matalim. Huwag hayaang marinig ito ng clan head. Tayong dalawa lang ang nakakaalam ng madidilim na bagay na ito. Mayabang ang matanda nang inanyayahan siya ng clan head, pero tingnan mo siya ngayon. Kung hindi dahil may pagpapahalaga ang clan head sa kanya, at kailangan nating palawakin ang hukbo, akala mo ba mag-aksaya ako ng oras? Ang tungkulin natin ay tulungan ang clan head, tulad ng ginawa ni Steward Zhu noon. Gumana lang ang aking plano dahil may masamang impresyon na ang emperador ng Quanrong sa matanda. Sa huli, ang tunggalian ng Panginoon at opisyal ang nagdala sa sitwasyong ito. Ipinakita ko lang ang problema at tinulungan siya. Kung lumala pa ang sitwasyon, wala nang makakapigil sa kanilang labanan. Kahit malaman ito ng clan head, ginawa ko ito para sa kabutihang pangkalahatan. Tumango si Leng Wuchang. Sino ba ang hindi? Hahaha. Commander, tila nagmamadali ka. Ano ang nagdala sa iyo rito ng personal? Tanong ni Luo Yunhai. Nagulat si Tuoba Tishan at naalala ang kanyang misyon. Ipinakita niya ang jade slip na puno ng galit. Marshal Luo, ito ay kakatwa. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ng mga leader na magpadala ng ganitong kautusan. Gusto nilang umatras ang lahat ng lupain sa tabi ng Northern Lands pabalik sa kanilang base. Hindi ba malinaw na mas magpapalala ito? Ang depensa at mga array sa hangganan ang ating pinakamalakas na armas. Kung iwan natin ito, malayang lulupigin tayo ng kaaway sa bawat sulok. Ano ba ang ginagawa nila? Totoo ba ito? Huminga si Luo Yunhai ng malalim, binasa ang jade slip at bumagsak ang kanyang mukha. Hayaan ng kaaway na kunin ang pinakamalakas nating depensa. Parang pagpapakamatay. Tumango si Tuoba Tishan, galit. Eksakto. Hindi pa nakarating sa battlefield ang mga hangal na yon, pero nagbigay na ng kautusan sa amin na veteranong general. Tiyak na talo tayo. Kahit ang pagtatanggol lang, mas matagal sana tayong makakapit. Marshal Luo, ikaw ang Exalted Double Dragons, pinuno ng depensa ng Western Lands bago sila umalis. Susundin ka namin.
Ano ang dapat naming gawin? Kapag wala ang general, di na maabot ang pangulo ang utos niya. Ipinagtaboy ni Lu Yunhai ang Jade Slip, may matinding tinig. Walang sinumang may utak sa digmaan ang susunod sa ganitong utos. Nilalaro lang nila ang digmaan. Oo, siguradong baliw ang mga leader na ito. Isang leader lang ang nagmungkahi, pero 3 pang nakipagtulungan. Lahat ba silang tanga? Nag-alab ang galit ni Tuoba Taishan. Hindi ko talaga maintindihan ang mga leader natin. Paano nakaligtas ang 4 na lupain sa pag-atake ng central area ng ganito katagal? Tumango ang iba at nagsalita si Leng Wuchang. Clan head, sino man ang nag-utos nito, galing ito sa itaas. Kung tutol man tayo, kahit panalo, may kaparusahan. Baka ito na ang wakas ng ating pwesto sa Western Lands. Wala tayong makukuha, kaya bakit palalaban? May mga bagay na dapat gawin ng tao. Dapat gampanan ng sundalo ang tungkulin. Lumalaban ako upang pigilan ang pang-aapi ng Central Area at pangalagaan ang Western Lands para sa kaligtasan ng mga tao, hindi para sa papuri ng nakatataas. Huminga ng malakas si Lu Yunhai at sumigaw. Hanggang may buhay na isa man lang mula sa Lu Clan, ipagtatanggol namin ang Western Lands. Isa akong marshal para sa Western Lands at hangad kong gampanan ang tungkulin ko. Patunugin na lang ang mga leader, may konsensya pa rin ako. Tumibok ng malakas ang puso ng lahat sa paghanga. Tumango sina Lu Yunchang at Yuer. Mas lalo nang nagiging tulad ng master ang asawa. Simula pa lang ay naapektuhan na siya ni Zhu Fan. Normal lang na may maihalo rito sa kanya, ngiti ni Lu Yunchang. Ipinakita ni Tuoba Taishan ang thumbs up. Marshal Lu, tunay na lalaki ka. Dahil para sa Western Lands ang buhay mo, sasamahan kita sa adhikaing ito, hahaha. Dahil nagdesisyon na ang clan head, susunod tayo. Yumuko sina Leng Wuchang at ang 2 pang kasama. Ang clan head ay matuwid at tapat, pero hindi namin hahayaan kang mahulog dito. Ang iniwan sa atin ni Steward Zuo ay tiyakin ito, sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay na hindi kayang gawin ng clan head. Kami na ang bahala sa pakikipag-ayos sa mga leader. Ngunit bago yon, kailangan naming malaman ang iniisip nila. Commander Touba, alamin mo kung sino ang nagmungkahi, sino ang tutol, at sino ang naghatid ng kautusan. Kailangang malinaw ito para maalis ang mansa ng paglabag sa utos sa pangalan ng clan head. Nagkulay ang noo ni Tuoba Taishan. Hindi ko rin sigurado. Nagpadala ako ng investigasyon noong dumating ang kautusan. 1 araw na ang nakalipas. Gusto kong malaman kung kanino nagmula ang utak na nagpadala ng ganitong utos. Anong karapat-dapat niya upang utusan kami? Ulat! Dumating ang isang gwardiya at sumigaw. Ngumiti si Tuoba Taishan. Hehe, heto na siya, pumasok ka. Hush! Kumuha ng tuhod ang sundalo. Marshal Luo, Commander Touba, ang mga leader ay nagbigay ng sagot sa pinagmulang kautusan. Galing ito sa bagong itinalagang Grand Marshal ng Alliance, ang pinakaunang disipulo sa Western Lands, si Zhu Fan. Ano? Nagulat ang lahat. Zhu Fan? Hindi ba siya pinalitan ng pangalan? Hindi, sabi niya siya ang pinakamahusay na disipulo sa Western Lands. Tumalon si Yuer sa tuwa. Siya ang master. Buhay siya. Siya lang ang tunay na pinakamahusay sa Western Lands, siya lang ang nakatalo kay Yelin. Nanginginig si Lu Yunhai sa pagkabigla, ngunit agad ding napaluha sa tuwa. Alam ko na bumalik na si Brother Zuo, ang lalaking labas sa kapalaran. Siya lang ang hindi sakop ng impluensya ng langit, ngiti ni Shuang-er. Muling kailangan natin ang tulong mo, Steward Zuo, upang iligtas ang mga tao. Wu! Hindi na maitago ni Lu Yunchang ang kanyang damdamin. Marami na siyang luha na naibuhos nitong mga nakaraang taon, at ngayoy muling hindi mapigilan ang pag-iyak. Pinaliwanag siya ni Yuer, Ate Yunchang, mabuti nga na buhay pa ang master. Bakit? Yang bulok na tao, wala man lang ipinadalang kahit isang salita tungkol sa kalagayan niya, pinapaniwala kaming wala na siya, pati ang katawan niya ay winasak pa. Habang pinupunasan ng luha, nagreklamo si Lu Yunchang, ngunit sumisiklab ang kagalakan sa kanyang mga mata, may halong konting hinanakit, hahanapin ko. Yang patay na yan at papabayarin ko sa kanya ang interes na utang niya sa akin sa mga taong ito, at higit pa. Ngumiti ang iba, at masaya ring tumingin si Yunshuang, Ate Yunchang, hindi lang ikaw ang babaeng may utang na loob kay Brother Zuo. Handa ka na ba? Namula si Lu Yunchang at tinutukan siya ng tingin, sige, pwede ka ring sumama.
Siyempre, tinutulungan ako ni Lolo sa kanyang tabi, kaya natural lang na sumama ako, tawa ni Shuang-er. Pinapalayas ni Tuoba Tieshan ang sundalo at nagsabi, Miss Lo, sana'y hindi mo alintana, pero isama mo rin si Lion-er. Simula nang umalis si Zhu Fan 5 taon na ang nakalipas, hindi na muling umiti si Lion-er. 5 taon na ang nakalipas. Tiningnan siya ni Luo Yunqiang nang may pagdududa. Commander Tuoba, tama ba ang iyong nalaman? Pagkatapos ng digmaan sa Tianyu, pumunta si Zhu Fan sa Demon Scheming Sect, pagkatapos ay sumikat sa Double Dragon Manor bago siya natrap at nawala. Kailan pa siya nagkaroon ng oras para makita ang anak mo? Umangat ang balikat ni Tuoba Tieshan. Nang kumalat ang balita ng kanyang kamatayan, lumitaw siya sa Quanrong, winasak ang Beast Taming Sect, at muling nawala. Labis na namimiss siya ni Lion-er. Winaglit ni Steward Zhu ang Beast Taming Sect. Tinanong ni Leng Wuqiang, bakit wala pang resulta ang investigasyon ng Double Dragon Manor sa Quanrong Empire? Umiling si Tuoba Tieshan, may buntong hininga. Kasama sa kahihiyan ng pamilyang imperial ng Quanrong. Iniutos ng haring magtago ng lahat. Sina Zhu Fan lang ang nagwasak ng Beast Taming Sect, habang iniutos sa akin ng haring patayin ang mga prinsipe at lahat ng nasawi. Pinanatili naming lihim nang dumating ang Double Dragon Manor, takot na baka mabunyag ang sikreto. Sa huli, gusto rin ng haring patayin ako para patahimikin, pero dahil sa Luo Alliance, buhay pa ako kasama ang pamilya ko. Oo, naiintindihan na namin. Pinutol siya ni Leng Wuqiang. Isa lang ang gusto kong itanong. Commander, kasama ka na sa amin simula nang sumali ka sa Luo Alliance. Alam mo ang kaligtasan ni Steward Zhu at nakita ang pagdurusa ng batang misis, bakit hindi ka nagsabi? Oo, bakit hindi? Tinutukan siya ni Luo Yunqiang ng matalim na tingin. Palagi akong magalang sa'yo, senior, pero tinitira mo kami. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Pinalibutan siya ng iba ng matitinding titig. Ang karaniwang katarungan at katapatan ng Luo clan ay mapapatawad ang lahat, maliban sa isang pagkakataong ito. Karapat-dapat lang na magpakamaselan sila sa isang beses. Nakikita mo kung gaano namin pinapahalagahan si Steward Zhu, pero hindi mo sinabi kahit buhay pa siya. Kasamaan mo. Bumuntong hininga si Tuoba Tieshan. May dahilan ako kung bakit hindi ko isinapubliko. Isa akong commander sa Quanrong at tapat na opisyal ng haring, kahit tinakwil niya ako. Kung may sasabihin ako, lumalabas ang iskandalo ng pamilyang imperial. Tapat ako sa bansa at hindi pwedeng guluhin ang aking tahanan. Napansin ko rin na gusto ni Zhu Fan ng katahimikan. Pagligtas niya sa akin at sa aking pamilya, ang pinakamaliit na magagawa ko ay sundin ang kanyang kagustuhan. Tumango ang iba. Ang lumang commander ay labis na tapat kaya naiintindihan nila. Humph, kahit kaunti ay pwede mo sanang sinabi. Hindi pumayag si Luo Yunqiang, tinitukan siya ng galit. Commander Tuoba, alam mo ba kung gaano karaming luha ang naibuhos ko para sa walang puso na yon? Bumaba si Tuoba Tieshan. Lubos akong humihingi ng paumanhin, batang miss, hahaha. Tapusin na natin ang nakaraan. Babalik na si Brother Zhu, kaya hayaan na natin. Naiintindihan ni Luo Yunhai ang katapatan ng commander, at pinrotektahan siya mula sa galit ng kanyang kapatid. Saan na nga tayo? Ang kautusan nito ay talaga genius! Matatag na nagsalita si Tuoba Tieshan, kumikislap ang mga mata. Nag-ikot ang mukha ni Leng Wuqiang. Commander Tuoba, hindi ba't narinig lang namin kayong tinawag na infantile moron ang leader? Doon pa lang nang hindi ko pa alam kung sino ang nagbigay. Itinayo ni Tuoba Tieshan ang kilay. Sino pa man ay hangal sa pagbibigay ng ganitong utos. Pero si Zhu Fan ay isang nakipaglaban sa akin noon na mahilig sa misteryo. Marunong siya, may kamalayan, at kumikilos mula sa wala sa nakamamanghang plano. Sino ang makakaintindi? Kaya sigurado ako na ganito rin ang kautusan. Ngumiti si Zhu Changfeng. Commander, napansin mo ba ang dahilan kung bakit ito tinawag mong genius? Dahil hindi ko matukoy ang talino rito. Kung sino man ang nakakaintindi, hindi ba pwede ring ang kaaway? Ano ang silbi? Kaya sinasabi ko, may kakaiba at mahusay na plano si Zhu Fan, kahit hindi military. Iyon ang delikado rito. Tiningnan siya ni Tuoba Tieshan nang may simpatsya. Sinasabi ko sa inyo, mga pantas ng Luo Alliance, napansin ba ninyo? Uling-iling ang tatlo. Walang patakaran ng estilo ni Steward Zhu. Hindi sana kami napahamak noon kung alam namin siya, hahaha. Ngayon, ang utos
Ngumiti si Tuoba Taishan kay Luo Yunhai. Nagningning ang mata ni Luo Yunhai at sumigaw, ipagbigay alam sa lahat ng puwersa sa Western Lands, mabilis na bumiyahe patungong Double Dragon Manor. Opo, sir. Sumigaw ang mga gwardiya sa labas at dali-daling tumakbo sa kanilang tungkulin. Sa hangganan ng Central Area at Northern Lands, sa tolda ng pamumuno ng hukbo ng Central Area, nakaupo si Prime Minister Bailey Jingwei sa pangunahing upuan, kasama ang Dragon Cleaving Sword King sa kanyang tabi. Ngumiti si Bailey Jingwei. Dragon Cleaving Sword King, sigurado ito ang gusto mo, pamunuan ang hukbo sa pag-atake sa Northern Lands. Paano po ninyo iyon nasabi? Dan Qingshen ay may ngiti. Lumapit si Bailey Jingwei. Mula sa Western Lands si Sword King at alam niya ito ng mabuti, kaya ang pag-atake rito ang pinakaangkop. Pero alam kong may malasakit pa siya sa Western Lands at baka matabunan ng damdamin at pakawalan ang mga lumang kaibigan. Hindi tulad ni Sword King Fion, agad lumundag sa Eastern Lands ng marinig. Galit siya sa Shangguan clan at nais silang tapusin sa sariling kamay at muling sumikat, hahaha. Hahaha, ang konsiderasyon ni Prime Minister Bailey ay nakakatakot, ngiti ni Dan Qingshen. Prime Minister, matagal na kaming naghihintay sa Northern Lands, kaya naghihintay kami ng tamang sandali para umatake, tama ba? Tumango si Bailey Jingwei. Tama, matagal nang naglakbay ang Patriarch sa Northern Lands. Naghihintay lang akong makipagkoordina sa kanya at sakupin lahat sa isang pag-atake, hahaha. Ulat! May sigaw mula sa labas ng tolda. Tama, gabi na. Ngumiti si Bailey Jingwei. Pumasok! Pumasok ang isang sundalo, yumuko, hawak ang jade slip. Isang mensahe mula sa loob na naglalaman ng mahalagang impormasyon. Magkaibigan tayo rito, magsalita ka. Kinuha ni Bailey Jingwei ang wine cup sa mesa, walang pakialam. Nasira na ba ang barrier ng Sea Bright Sect? Hahaha, mas madali na ang pag-atake ng Patriarch. Yumuko ang gwardiya. Prime Minister, nasira na ang barrier ng Sea Bright Sect at ninakaw ang Heaven Sealing Sword, pero ayon sa Jade Slip, hindi siya ang gumawa, kundi isang ikatlong partido. May nagtatangkang kunin din ang Heaven Sealing Sword. Nanginginig ang cup sa kamay ni Bailey Jingwei, ngunit mumiti. Wala, basta't nawasak ang barrier, wala na silang mapagtataguan. Hindi mahalaga kung sino ang gumawa. Kapag pumasok ang Patriarch, parang kanya na ang Heaven Sealing Sword, hahaha. Ngumiti ang lalaki, ang jade slip niya ay hindi para ipaalam, kundi para babalaan ang Prime Minister. Ang nagnakaw ng espada ay matalino. 3 araw ang nakalipas ay nakakulong, pero nakumbinsi niya ang lahat ng leader ng Alliance, naging Grand Marshal ng kanilang puwersa. Sabi niya, malamang siya ang pinakamalaking kalaban ng Prime Minister kailanman. Dapat mag-ingat ang Prime Minister. Ang pinakamalaking kalaban ko. Nagtawanan si Bailey Jingwei. Matagal na akong hindi tinatalo sa mga lupain at bihira ang mga taong pinapansin ko. Kailan pa ba ako kailangan ng espiya para mag-ingat? Hahaha, katawa-tawa. Sino nga ba yon? Huminga ng malalim ang lalaki. Sabi niya, Western Lands best disciple, si Zhu Fan. Nakipaglaban rin siya sa inyo sa Central Area, gamit ang alias na Gu Yifan. Ano? Zhu Fan? Gu Yifan? Kumislap ang kamay ni Bailey Jingwei at kinuha ang jade slip. Ngunit mumiti siyang baliw. Pinag-aralan ko sa Western Lands si Gu Yifan, at natuklasan ang isang pambihirang henyo, si Zhu Fan. Alam kong magkapareho sila, hahaha. Magaling, talagang magandang kalaban. Magkikita tayo muli, at ngayon makikita natin sino ang hahawak sa buong lupain, lumang kaaway. Nanginginig ang matandang mga kamay, ngunit nang lumipas ang unang pagkabigla, ngumisi si Dan Qingshen, ang kaaway na commander ay si Gu Yifan. Oo, mas tamang sabihin, si Zhu Fan, hahaha, yumuko sa kanyang upuan si Bailey Jingwei, huminga ng malalim, may kislap ng kasiyahan sa mga mata. Bumuntong hininga si Dan Qingshen, mahirap paniwalaan na buhay pa siya at ngayoy naging kaaway natin. Sa tingin ko, Prime Minister, mukhang masaya kayo na malaman na ang taong gusto ninyong patayin noon ay buhay pa at namumuno sa militar ng Alliance. Gusto ko siyang mawala noon dahil sa panganib na dala niya. Ngunit nang makita ko na talagang nagwakas na ang digmaan, nakaramdam ako ng lungkot at panghihinayang. Isang mahusay na kalaban na nakasalubong lamang isang beses, ngunit hindi ko man lang nagawa ang isang tunay at patas na laban sa kanya. Nakakahiya.
Nang malaman kong nakaligtas siya, bagaman may hinanakit, nangingibabaw ang kagalakan. At ngayon, heto tayo muling naglalaban, at sa pagkakataong ito, magkakaroon tayo ng tunay na labanan. Sa Sword Star Empire laban sa 4 na lupain, bukod sa mga eksperto, halos pantay ang lakas militar. Nakadepende na lang sa taktika natin, hahaha. Bagaman malinaw sa deployment ng Prime Minister na may kalamangan kayo. Sa ilang hakbang lamang, handa na kayong umatake. Samantalang marami pa siyang kailangang gawin upang makahabol sa deployment niyo. Halos nakatadhana na ang digmaan mula sa simula. Mahihirapan siyang baligtarin ito sa maikling oras, ngiti ni Dan Qingshen. Ngumiti si Bailey Jingwei, hindi patas ang mundo. Maaaring may kalamangan ako ngayon, ngunit halos magkapantay ang ating assets, halos kapantay niya sa akin. Nakadepende sa kanyang kakayahan upang malampasan ang panganib. Hahaha, Dragon Cleaving Sword King, sino sa tingin mo ang mananalo ngayon? Prime Minister, bakit kailangan pang itanong? Ako ang namumuno sa hukbo laban sa Northern Lands. Hindi ko ba nais manalo? Kumunot ang noo ni Dan Qingshen. Tinignan siya ni Bailey Jingwei ng matagal, saka biglang tumawa, kumikislap ang mga mata. Dragon Cleaving Sword King, gusto ko lang marinig ang pananaw mo. Noon, nakatakas ang taong iyon sa pinakamatalim na sitwasyon sa harap ng aming mga mata. Pagkatalo na hindi ko malilimutan. Halos hawak ko na siya, nakabitin sa hilo, paano ko siya pinayagang makatakas? Ngumiti si Bailey Jingwei kay Dan Qingshen, na nakaramdam ng lamig sa loob. Hindi sinisisi ni Bailey Jingwei si Dan Qingshen, ngunit may kaunting pagdududa sa papel niya sa kaligtasan ni Zhu Fan. Kumikitid ang mata ni Dan Qingshen, iniisip ang lahat, habang nakatitig si Bailey Jingwei na may mahiwagang ngiti. Ulat! Biglang sigaw, at isang sundalo ang dumating at yumuko, hawak ang 3 jade slips. Prime Minister, Sword King, nagpadala ng jade slips mula sa 3 battlefield ng mga lupain. Ang hukbo sa silangan, kanluran, at timog ay umatras na. Naghihintay ng utos mula sa Prime Minister. Hindi tinitingnan ni Bailey Jingwei si Dan Qingshen at tumawa, galaw nang magkakaugnay ang 3 lupain. Ibig sabihin, kumilos na ang taong iyon. Dragon Cleaving Sword King, ano ang tingin mo? Pagbitaw sa kanilang mga hangganan ay nangangahulugang isinuko nila ang kanilang depensibong posisyon. Ngayon, diretsyo na tayong makapasok at sakupin ang mga lupain sa isang bagsak. Habang nagbuhos ng inumin, nagsalita si Dan Qingshen, ang ganitong aksyon na tila nakasisira sa sarili ay laban sa lohika. Ang pagbagsak ng mga hangganan ay nangangahulugang nag-iisa ang mga sekta at clan, walang nakatayo sa likod nila upang ipagtanggol ang kanilang teritoryo. Kahit ang karaniwang tao ay hindi gagawa ng ganitong hangal na desisyon, lalo na ang tusong batang iyon. Ang iniisip ko may patibong sa likod nito. Ngumiti at tumango si Bailey Jingwei, tama si Dragon Cleaving Sword King. Sa kanyang talino, hindi siya gagawa ng padalos-dalos. May plano siya, okay. Kumikislap ang mata ni Bailey Jingwei sa isa pang posibilidad, nagbibigay lang ng impresyon na may plano siya. Anong ibig sabihin nun? Pagsamahin ang realidad at ilusyon, bahagi iyon ng digmaan. Ipinaliwanag ni Bailey Jingwei, walang pag-asa ang puwersa ng 3 lupain laban sa atin, sa loob ng 1 taon ay babagsak na sila. Ngunit nagbigay siya ng radikal na utos upang guluhin ang ating moral, pataasin ang ating hinala kahit wala, at pilitin tayong umatras sa pag-ingat. Bibigyan ito sila ng mas maraming oras upang maghanda. Maaaring ito ay empty city tactic. Tumango si Dan Qingshen, kung diretsyo tayong sumugod, kahit empty city tactic lang ito, malalaman din natin agad. Ang pag-iwan ng depensibong posisyon ay magdudulot lamang ng ganap na pagkatalo. Masyadong marami ang panganib sa ganitong tapang. At kung hindi ito empty city tactic, may tinatago pa, malalagay tayo sa panganib at baka malugi ng malaki. Kaya hihintayin natin ang kanyang susunod na hakbang. Susunod na hakbang. Ngumiti si Bailey Jingwei nang may kumpiyansa, gusto niyang maglaro sa akin, pero kailangan muna niya akong akitin. Isang empty city tactic na maaaring hindi umayon sa kanyang plano ay siguradong may susunod. Obserbahan ang kanyang galaw at malalaman ko ang intensyon niya. Kung may patibong, susubukan niya ang lahat para akitin ako Ulat! Isa pang sigaw, at isang gwardiya ang dumating ng may kaba, Prime Minister. Ipinadala ng kanyang kamahalan ang balita ng pag-aalsa sa bawat domain sa central area. Nahihirapan ang mga city lord at sundalo. Humihiling siya ng agarang reserba. Nag-aalsa ang central area.
Sumigaw si Dan Qingshen sa pagkabigla, paano? Sinigurado naming ligtas ang bawat lugar bago umatake. Walang mangahas na umakto, bakit ngayon? Paano ito naging seryoso na kahit ang puwersa ng City Lord ay hindi makayanan? Pinag-isipan ni Bailey Jingwei at mumiti, ngayon naintindihan ko, isang parlor trick. Dragon Cleaving Sword King, hindi mo ba nakikita? Anong nakikita? Ang magkakaugnay na plano niya. Ngumiti si Bailey Jingwei ng may kumpiyansa, ngayon naintindihan ko kung bakit ginamit niya ang empty city tactic. Pinabalik niya muna sila upang guluhin ang aking isip at pagdudahan kung ano ang gagawin. Pagkatapos, naglagay siya ng mga espiya sa central area para lumikha ng kaguluhan, pipilitin akong subpuin ito. Mas mababa ang casualties sa mga lupain at sabay na makakaapekto sa atin habang hindi pa handa. Sa pagkakataong ito, pwede pa niya tayong nakurumbang, umatake sa central area mula sa likod. Masisira ang plano nating atakehin silang lahat. Sa pagkawasak ng moral, madali niyang mababago ang laro. Tumango si Dan Qingshen, tila ganoon nga. Walang hanggan ang talino ng Prime Minister. At ang hiling ng kanyang kamahalan. Sabihin sa kanyang kamahalan na maghintay. Sa isang buwan, sakupin ko ang 3 lupain at aayusin ang kaguluhan, sagot ni Bailey Jingwei na may ngiti. Bumaba ang sundalo at dali-daling ipinasa ang mensahe. Nasa 3 lupain muna bago tugunan, sabi ni Dan Qingshen. Dragon Cleaving Sword King, gaano nga ba karaming problema ang maibibigay ng ilang espiya? Naisip pang pabagsakin ang Sword Star Empire, hahaha. Walang pakialam si Bailey Jingwei. Lahat ito ay taktika ni Zhu Fan para hatiin ang puwersa natin, pero sobrang talino ko para mahulog. Siguradong mapapahirapan siya sa paggamit ng empty city tactic sa akin. Sabihan ang 3 Sword Kings na umatake sa 3 lupain ng diretsyo. Gusto kong makuha nila ang base sa loob ng 1 buwan. Opo, sir. Tumugon ang sundalo sa labas at umalis. Kumislap ang mata ni Bailey Jingwei sa malalim na pag-isip ni Dan Qingshen. Sa main hall ng Sea Bright Sect, nakaupo si Zhu Fan sa sentro, halatang nababato. Paligid niya, ang parehong matatandang alipin ay abala at nag-aalala. Ulat! Dali-daling lumapit ang isang disipulo at yumuko. Lahat agad nagtanong, ano ito? May ulat mula sa unahan. Nag-aalsa ang Sword Star Empire sa central area, humihiling ang emperador kay Bailey Jingwei ng reserba. Ano? Namangha ang lahat at nagtinginan kay Zhu Fan, dakila, Sir Zhu. Nakakabilib ang Devil Mountain na magdulot ng kaguluhan sa puso ng central area. Walang magagawa si Bailey Jingwei kundi bumalik, hahaha. Ngunit nagpatuloy ang disipulo, halatang nababahala, sabi ng mga scout, hindi sinusunod ni Bailey Jingwei ang utos ng emperador, at sinasabi sa iba pang 3 Sword Kings na ipagpatuloy ang pag-atake sa mga lupain. Ngayon, bumagsak na ang mga hangganan at umaabante ang hukbo patungo sa mga base ng lupain nang walang humaharang. Anong? Lahat na panganga nalulunod sa pangamba mula sa mataas.